Ang isa sa aking mga dating kapatid sa seminaryo ay pinatay ng isang magnanakaw isang araw bago bumalik para sa kanyang senior year sa philosophy. Kami ni Lito ay sobrang close at ako ay nalugmok sa pagkamatay niya. Ilang gabi pagkatapos ng kanyang kamatayan, nanaginip ako na sumakay kami ng isang jeep sa Cubao kung saan siya nakatira. Dati niyang inanyayahan kami sa Cubao noon, ngunit patuloy kong tinatangihan ito dahil hindi ako mahilig sa mahabang pag-commute, nakatira ako sa Makati. Ngunit sa aming panaginip ay naroroon kami at patuloy niyang itinuturo ang mga lugar na pinasa namin na maraming alaala para sa kanya, na pag-usapan din namin ang nangyari sa kanya. Naalala ko na sinabi niya, syempre masama loob ko nung una kasi marami pa akong gustong gawin. Pero okay na rin. This place isn't bad. Pagkatapos ay tumigil ang driver ng jeepney at sinabi na hanggang sa makakapunta ako. I kept protesting because hindi pa kami tapos mag-usap nung friend ko. But pati siya, sabi niya di pa ako pwede. Tapos nagising ako, pagkalipas ng maraming taon, naatasan akong magtrabaho sa Gateway Cubao, isa sa aking mga bagong teammates na may third eye na nagsabi sa akin na ang isang espiritu ng isang tao ay patuloy na kasama ko mula pa noong day 1 of our process training. Hiniling ko sa kanya na ilarawan siya at umaangkop sa kanyang paglalarawan. Sa palagay ko masaya siya sa wakas ay nagtungo ako sa Cubao at para bumisita tungkol sa jeep sa aking panaginip. Maliwanag din yung jeep. Ang luwag din ng loob. Ito ay ang tanging sasakyan sa kalye kahit na sa aking panaginip. Naka-encounter ako ng sundo yung as in kumukuha ng kaluluwa pero hindi siya nakakatakot. Ang kwento is nasa computer shop kami mga 2006 yung mga panahon na yun uso pag umuulan laging brown out sa NCR so nung umulan ng malakas na walan ng kuryente, nagstay kami lahat ng magkakabarkada sa comp shop para magpatila at baka sakaling bumalik ang kuryente. Kaso hindi talaga kaya sabi ng may-ari uwi na kayo kasi mukhang matagal pa tong ulan kaya nag-uwian na kami 10 PM na ng gabi noon ang problema ako lang mag-isa papunta sa lugar namin habang yung mga ibang kabarkada ko kabilang subdivision so nagkahiwalay na kami habang papauwi ako mag-isa naglalakad basang-basa sa ulan na malakas may jeep na dumaan pampasahero ang liwanag ng jeep as in sa gitna ng dilim mag-isa siya na naglalakbay papunta siya sa direksyon na pupuntahan ko kaya pinarako yung jeep sabi ko nung pasabay po dyan lang ako. Ang sabi ng jeep driver, hindi mo pa oras mga batang to gabing-gabi umuulan nasa labas pa. Nakusap ako kasi as in malapit lang naman pero tulga ang reply sa akin. Pasensya na tulga bata pero hindi tulga pwede hindi mo pa oras at nung tumakbo na yung jeep papalayo, hindi ko siya mahabol kahit na anong takbo ko ang masama pa sa direksyon na pupuntahan ng jeep pag umuulan ng malakas lagpas tao yung baha pagdating kasi sa dulo may malaking creek doon. Nagtataka ako bakit doon yung punta niya at masama pa, bakit sabi niya kayong mga bata mag-isa lang ako. Pero yung pakiramdam ko nung sumakay ako nung jeep na yun parang handa ko nang lisanin ang lahat. Ngayon parang napapaisip ako na siguro may mga kumukuha talaga ng mga ligaw na kaluluha ang masama pa, may rota yung jeep. ...2015, nagkayayaan kami nung high school friend ko na akyatin yung Tarak Ridge sa Mariveles, Bataan. Kalagka rin siya, kalagka rin ako, the usual scenario kapag umaakyat ng bundok. Except mas mabilis kami since dalawa lang kami and day hike lang yun. Daming assault sa trail, pahinga onti sa Papaya River, na parang di naman river, tapos ridge na. Photo op syempre, back trail kami pababa, mas madali kasi halos takbuhin na namin yung trail. Around 3 PM in the afternoon, medyo ramdam na namin yung pagod. Slow pace, nauuna yung friend ko, sa likod ako. Hindi na kami nag-uusap to conserve stamina kasi pagod na din all of a sudden, huminto siya nung tinanong ko bakit. Sabi niya mauna daw ako. So nagpalit kami, nauuna ako, sa likod ko siya. Hindi pa din kami nag-uusap. Then around 0 minutes after, sumunod na siya sa pacing ko. Tinanong ko uli siya bakit. Sabi niya, may sumusunod daw sa likod ko na kamukha ko. As in kamukha ko talaga, what made me creep out is that wala naman kaming kasabay sa trail na ibang tao. And this is a guy who wouldn't joke about things like that. I believe him, as much as I believe that there are unseen forces working around us. We didn't dwell on it afterwards and proceeded on our way back to Manila.
We used to live in a compound with 3 other houses, our house, my uncle's house, and our big ancestral house. The ancestral house was the one nearest to the gate, and our houses were at the back. Nobody chose to live in our ancestral house mainly because it was such a chore to maintain. It's been around since the Japanese occupation, as how it was designed was far from practical. Between the ancestral home and our houses was a giant tree that has been there ever since my mom and her siblings were kids. Around our compound were multiple plants, bushes, etc. When my mom and her sisters go out at night, they usually leave me at my uncle's house under the care of his wife. One night, while watching TV, I heard the sound of high heels outside the porch of my uncle's house. I got excited and thought it was my mom. I stood up and walked towards the door, but my uncle's wife stopped me and she held her finger up to her mouth, shushing me. We all heard the footsteps, but she said she didn't hear the echo of the gate opening nor the voices of my mom and her sisters. The footsteps that sounded like high heels also sounded like hooves. My aunt, the wife, shouted and asked who it was. The footsteps stopped and the sound disappeared. She called out to whoever, asking them not to harm us and to just pass us by, and telling them we didn't do anything to them. I literally almost opened the door to a tikbalang. Noong maliit pa ako, lagi kami nasa bahay ng lola ko, nag-get together mga anak at apo ni lola. Alam nyo yung sa probinsya na nasa labas yung kalan katabi ng tambakan ng mga kahoy pangluto, bali ganun yung setup. Nasa harap lang ng bahay yung kalan, tas kita lang sa bintana ng sala. Sa sala kami natutulog magpipinsan, tas nagising ako ng madaling araw kasi ihing-ihi na ako. Hindi ako sa CR pumunta kasi madilim dun dahil walang ilaw, so dun ako sa may labas nagpunta, sa may gilid lang ng pinto papunta sa may kalan. Sobrang liwanag ng buwan nun, so medyo naaninag ko yung paligid. Kaya nung paglabas ko, may nakita akong babae na gumagalaw dun sa kalan na yon, nakatalikod lang parang may ginagawa siya. Una ko naisip baka yung lola ko yun kasi maaga talaga yun bumabangon eh. Naisip ko lapitan, kaso habang papalapit ako napansin ko mahaba pala yung buhok niya. So umatras na ako, tas dun ko palang ako umihi. Habang nakaupo ako, tinitignan ko lang sa likod ko yung babae, tapos mas na-realize ko na hindi ko pala yun kilala. Nakita ko na kung ano suot niya, tas medyo matanda na siya. At this point kabang-kaba na ako, at saka lang nag-sink in na baka mumu pala yun. Alalang-alala ko na baka lumingon sakin, tas baka makita ko yung mukha. So kahit di pa talaga ko tapos umihi, pinigilan ko na lang yung ihi ko at dali-dali na ako pumasok sa bahay ulit. Pagpasok ko sa bahay, sinilip ko ulit dun sa may bintana na nasa sala kung saan makikita mo yung kalan. Wala na yung babae. Pinilit ko na lang matulog ulit. Nung umagang yon, kwinento ko sa mga pinsan at tita ko yung nakita ko. Kala nila nagbibiro lang ako. Tas sinabi ko lahat ng detalyeng naalala ko. Ayon, kinilabutan sila lahat, lalo na yung tita ko nung sinabi ko kung anong suot nung matanda. Yun daw yung suot nung lola nila nung namatay. Please like, comment and subscribe kung gusto nyo pa makarinig ng mga nakakapanindig balahibong kwento. Sa mga gustong magpa-shoutout, comment lang po kayo sa ating comment section. Maraming salamat po.